Okay, ayan na nga, no? Pakinggan natin ang official statement ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po sa balita na inupheld ng Supreme Court yung impeachment laban dito kay VP Sara, no? Ano ang naging reaction nitong si VP Sara patungkol po sa desisyon ng Supreme Court, okay? Kasi po kanina ay ibinalita natin yung reaction ni Tito Soto na siya po ay umiyak. Iyakin yun eh. Okay? So ngayon, pakinggan natin si VP Sara. Okay? At tayo po ay magre-react sa video na ito kung ano man ang maging sa susunod na hakbang na gagawin ni VP Sara after the ruling of the Supreme Court. Okay? Without further ado, please help me welcome Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, kamusta po kayo today? Okay lang ako today at magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Duterte Street sa Den Haag. At sa mga kababayan natin online na sumusunod araw-araw sa pagbibigay suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos sa ginuura na tanan, saka na na tanan sa Ginoo. Pangalawa, Actually, no, dyan ako believe kay VP Sara, no? Kahit nanalo siya dito sa impeachment complaint na ito, very humble pa rin, no? Kasi kapag ibang politician ito, mayabang na. Pero ito Vice President pa ito. Nanalo siya dito sa impeachment complaint na ito pero hindi pa rin nagmamayabang. Ang una niyang binanggit ay Panginoon. Okay? Ayan, VP Sara, ikaw talaga yung gusto ng taong bayan kasi meron kang ganyan na mga gawain, no? Inuna talaga yung Panginoon. Wala na kung si Bongbong Marcos pa ito, wala na. Mayabang na ito, di ba? salamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former President na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga kabahin sa kuwa ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses, kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment. Kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Hindi lang siguro magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. How about, ma'am, knowing that dismissed with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers,
they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapal sila ng kaso, impeachment man huli. Okay. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala na ba? Walang question? Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kababayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. At huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay dyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yun. Internet lang ang kapital ninyo. Data lang. VP Inday, mabuhay ka. Stay strong. Thank you. We are rooting for you. Salamat sa inyo. Ang ano ko ay wish ko talaga lahat para sa bagong taon ay paulit-ulit naman yun. Good health and happiness para sa inyo. Thank you, VP. Okay, ayan na nga, no? Nagpapasalamat na itong si Vice President Inday Sara Duterte sa Supreme Court, sa kanyang supporters, at higit sa lahat, no, nagpapasalamat siya sa ating Panginoon. Okay? So, ganyan po ka-humble yung ating Vice Presidente. At nabanggit niya na hindi niya pinaalam, no, kay FPRRD. Sa tingin ko naman tama 'yon kasi ang dami na ngang problema ni FPRRD sa kanyang kaso, no? Ang dami pang dapat pag-isipan ni Tatay Digong, tapos ayaw siguro ni VP Sara na i-insert pa itong problema niya, no? Kahit nanalo siya. Pero at least, no, makapag-focus po ang si FPRRD sa kanyang case at ang kanyang legal team. Okay? At nagpapasalamat rin si VP Sara sa kanyang mga supporters na alam naman natin na itong mga supporters na ito ay sobrang dami po. Kaya ang maipapayo ko lang kay VP Sara is mag-ingat po siya, no? Huwag maging kumpiyansa, especially yung buhay mo. Kasi halos lahat ng mga nangyayari sa iyo ngayon, VP Sara, ay positive at alam naman yan ng mga kalaban mo na malakas ka, at dahil malakas ka at posibleng mananalo ka sa 2028 election, baka may gawin silang hindi maganda. Alam ko naman, ang dami mong mga bodyguard, pero paalala lang, VP Sara, ingatan mo yung sarili mo. Kung maalala po natin, yung kabago-bago lang na pumutok ang balita patungkol po sa isang mayor ba yun? Yung naka-bulletproof yung kanyang sasakyan na NRPG. No? So if meron pong mga ganyan na mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, no, kailangan po mag-double time si VP Sara na mag-ingat. Okay? Kasi alam ko naman, ang mga kalaban ng mga Duterte ay gagawin nila ang lahat para lamang sila pa rin ang mamuno sa bansang ito. Kasi
booking na booking sila sa kanilang mga kabalastugan, especially itong flood control. Okay? Na nag-left and right, front and back na ang kanilang problema dyan. Anyway, si VP Sara, hinahayaan niya yan. Problema yan ng administrasyon na dapat solusyonan kasi kung hindi yan masusolusyonan ni Bongbong Marcos, automatic na yan pagka 2028. Kung sino yung oposisyon, the real opposite na mga desisyon, yun yung suportahan ng taong bayan. Okay? Ang atin lang problema is itong kakamping crowd ay gustong makapag-isa o magsanib puwersa dito sa mga loyalista. Ang dahilan dyan sa kanilang pagsanib puwersa sa mga loyalista ay they don't have the numbers. Kailangan po nila ng mga loyalistang Marcos para po manalo sila sa 2028. Mag-real talk po tayo ha. Kasi sa tingin ko naman, I think by the end of the quarter, kung malapit ng eleksyon, expected na yan ang mga senador at ang mga congressman, babaliktad yan lahat kay VP Sara. Babaliktad talaga yan. Hindi pa nga umaabot ang 2028 pero umuugong na ang pangalan ni VP Sara. Yan ang iisipin nyo. Okay? So ayan, napakagandang balita at pinasalamatan ni VP Sara ang Supreme Court. Okay, maglatag po kayo sa inyong mga comments, opinion patungkol po sa issue na ito at babasahin natin yan. Okay, your opinion. Paki-like at saka paki-share itong video na ito, guys, para makatulong kayo na aabot ito sa malawak na audience at sila po'y makaparticipate sa ating mga vlogs. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Okay? So, ayan. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.